Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Bago po tayo magsimula, magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay October 6, 2025. Kaguluhan sa Senado. Panawagan po ni Senador Cayetano na magbitiw ang lahat ng opisyal ay elected official ng bansa. Mula Pangulo, Vice Pangulo, Senate at saka sa Kongreso. Ang panawagan niya po ay magkaroon ng snap election. Ito ba'y nasa ating saligang batas? Siguro wala po. Hindi pinapayagan yun yung mass resignation sa ating saligang batas. Ang mass resignation ng lahat ng halal na opisyal ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa bayan. Kapwa positibo man o negatibo ito. Malaki po ang epekto niyan. Kaya ito, yung panawagan po ni Senador Cayetano, dapat, kung may panawagan siyang ganun, umpusahan niya muna. Siya muna ang magpakita ng ganung na magbitiw siya kagad kung talagang may delikadesa sila. Lahat ng nasasangkot dyan sa Senado, sa flood control, anomaly, mag-resign na sila. Kasi sila naman ang nasasangkot dito eh. Di ba? Ito po, panuorin po ninyo ang balita. Magandang hapon po. Umuugang sa social media ang rigudon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong Alam niyo po, itong si Alan Cayetano, tuta ng mga deterito to eh. Halatang halata. Kaya po siya nananawagan ng isang snap election. Sabi niya daw, cleansing, panibagong leader. Yun ang panawagan niya na mag-resign lahat ng elected official. Kung nananawagan siyang ganun, siya muna. Ipakita niya sa sambayan ng Pilipino na para na mag-resign siya, di baka tularan pa siya ng mga kasamahan niya na may na nasasangkot sa mga anomalya ng flood control. kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Ayan, Maging ganyan nakalagay po naman sa rito. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, ayon po ito kay Ping Lacson, ay nagkukulang siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino ang may majority, kung sino ang mayroong 13, at least 13, ay pwedeng tanggalin ang nakaupo at palitan kung sino ang mayroong 13. Malinaw po yan. Ganun po talaga sa Senate eh. Kung sino po yung majority, babaklasin nila yung nakaupong majority. Lalo na pag nawalan na ng kumpiyansa sa mga member ng majority. Kagaya po ni pamumuno ni Chis Escudero. Nabahiran ng kabulukan, nasangkot sa pagtanggap ng donasyon, kaya siya nabaklas. Napunta ang leadership kay Soto. Kasi nagkaroon ng 14 doon sa grupo ni Soto, kaya sila napunta sa majority, naging Senate President si Soto. Pero ako, hindi po ako naniniwala na maaring si Ping Lacson bumaba sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senate, kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng meron kung sino man yung merong 13. At saka po, ang mga taong bayan, suportado po itong pamumuno ni Senador Soto eh. Yung organizer ng napakalaking rally noong September 21, sumusuporto po rito. Sila po mismo.
suportado nila ang pamunuan ni Senator Soto. Ayaw nila kay Cayetano kasi ang ipaglalaban nito kapakanan ng mga Duterte. Sigurado po ako. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para Oh. palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizer Ito po, Tindig Pilipinas, one of the organizer of the Trillion Peso March, support this current Senate majority and reject any move by minority leader like Alan Peter Cayetano to take over the Senate presidency. Ayaw po ng Tindig Pilipinas, ito po yung organizer ng Trillion Peso March. Sinusuportahan po nito ang Senate majority ngayon. At nireject po nila yung mga hakbangin ng minority na pinamumunuan nitong Cayetanong tuta ng mga demonyo. Yan, take over the Senate presidency. Ayaw po talaga. Kasi ito si Alan Peter Cayetano kung ano-anong pinagsasabi ngayon. Mayroong snap election, mag-resign ang lahat ng mga halal na politiko, na leader, pinaparesign niya para magdaos ng isang snap election. Eh wala naman sa saligang batas natin yung ganun. Ewan ko, abogado pa man din itong Cayetanong to. ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at Diba? tutol daw sa anumang galaw ng minority, gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte. Tumpak, maililibing talaga yan. Mawawala ang mga kaso ng Duterte. Kakalimutan nila yan. Gagawa sila ng paraan para yan mapatungan. E paano na yung mga biktima ng extrajudicial killing? Ha? Pwede bang kalimutan na yon? Hindi natin pwedeng kalimutan yun kasi isang krimeng pangkalahatan, pangmalawakang krimen yan nagawa ng kanilang tatay. We are certain that a takeover by Senator Cayetano will bury the crimes of the Dutertes, leading to a biased and deceitful show of transparency. Bias po talaga itong si Cayetano. Eh, naku po, delikado po ang mga pinagagawa nitong mga to. Isang bias at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Pero sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista, at magdaos ng snap elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Hindi sa gobyerno, kawalan ng tiwala ng mga tao dahil kayo nasasangkot kayo sa anomaly, flood control anomaly, ha? Pagtanggap ng donasyon na ipinagbabawal naman ng Comelec, ipinagbabawal ng saligang batas. Okay lang sana donasyon basta't hindi kontraktor ng gobyerno. Ayun ang nakalagay doon sa batas bakit hindi po natin sundin yun? Oh. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayagang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Ayan po, ang malaking gusto nila magkaroon ng bagong simula. Ang pagbibitaw ng mga opisyal ay maaaring magbigay daan sa mga bagong leader na may sariwang perspektibo at ideya upang pagbutihin ang pamamahala. Ito, naniniwala po ako rito. Ganon din po ang nangyari noon eh. Nung bago pa sila na politiko, bago pa si Cayetano, bago pa si Chis Escudero, naku, ang gagaling. Akala mo hindi magkukurap. Umeksena nga ito nung panahon ng impeachment ni Erap eh. Kung wala kang itinatago, dapat
Ang sabi pa nga nila eh, bakit ka matatakot kung wala kang itinatago? Yun, ang gagaling nga eh. Pero ngayon tingnan mo, di mo malaman kung ang pera kasi kapag tumingin ka sa pera at sinamba mo ang pera, babaguhin at babaguhin yung pananaw mo. Kung dati kang hindi kurap, magiging kurap ka. Maniwala po kayo sa akin. Kasi napaka makapangyarihan ng pera. Huwag mo lang sasambahin ang pera. Kasi kakainin ka ng sistema. Hihilain ka pababa. Kasi wala pa pong nagtagumpay na wala pa akong alam na isang tao na sumamba sa pera ay nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya panandalian. Pero pagdating niya sa pinakatuktok, babagsak uli siya. Ganun po 'yan. Kasi ang mass resignation ay maaaring magdulot ng pagbabago sa sistema natin. At saka po yung biglang pag-alis ng mga opisyal ay maaaring magdulot ng kawalan ng karanasan at kaalaman sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring makaapekto sa paghatid ng mga serbisyong pampubliko. Kung sino man ang dapat mag-resign, yung mga sangkot sa mga anomalya. Di ba? Simple lang po yan eh. Ilang senador ang nasangkot? Cayetano, Villanueva, itong si uh, si Chis Escudero, si Junggoy Estrada. Sila po. Nung sinabi ni Senador Lacson na halos lahat ng mga senador sa 19th Congress may insertion. Ayan na, nagkagulo na. Hindi naman po masama ang insertion. Basta't legal lang. Basta't nakikita. Kaya lang mga insertion nasaan program. Yung hindi nakikita, walang transparent. Hindi transparency. Walang transparency, hindi transparent. Kaya para tayong mga bulag, hindi natin nakikita. Kaya napakasama ang dating ngayon ng Senado at Kongreso sa tao. Nawalan na sila ng amor sa tao. Hindi na sila pinagkakatiwalaan ng tao. Dapat may tiwala. Kaguluhan at kawalan ng tiwala. Ang mass resignation ay maaaring magdulot ng kaguluhan at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Yan po ang katotohanan dyan. Yung pagkaantala ng proyekto na mga proyekto ngayon, dahil nga ang daming napakalawak ng korupsyon. Ang pag-alis ng mga opisyal ay maaaring magdulot ng pagkaantala ng proyekto at programa ng gobyerno. Isa pa yun. At maaaring makaapekto sa mga mamamayan na umaasa sa serbisyong ito. Kapag nagpatawag ka niyan, paano na? Yun mga nagpatawag kayo ng snap election, paano na yung mga yun maapektuhan sa mga mamamayan na umaasa sa mga serbisyong ito. Oh. Kaya po itong panawagan po ni Cayetano ay isang nakikita ko panggulo lang ito eh. May gusto lang silang pagtakpan. Kasi nga nasasangkot nga itong Senate. Mga ilan sa kanila ay nasasangkot sa korupsyon. Kaya pinipilit nilang magkaroon ng mass resignation at pagdaos ng isang snap election. Nakikita ko rito, gusto nilang banggain ang presidente na siyang nagsiwalat ng mga kabulukan sa gobyerno. Wala pa pong presidente na nagsiwalat ng
mga ganitong kaso ng anomalya sa kanyang administrasyon. Si Bongbong Marcos lamang po. Kay Duterte, wala. Napakalaki nga ng corruption nung panahon niya. Yung Farmally scandal. Pili-pilit tayong magsuot ng face mask at saka yung face shield. Yun pala, may corruption na nangyayari. Kaya tingnan mo, bakit nawalan ng tiwala ang tao sa Senado? Dahil nung umupo itong si Escudero, simula nun, pag upo ni Escudero, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa kanila. Dahil sa unang-una, pagprotekta nila kay Sara. Nakita nila, ang sabi ng konstitusyon, forthwith, hindi nila sinunod. Ang daming rason. Nakita naman nila yung investigasyon. Nakita nila yung mga ebidensya. Pero anong ginawa nila? Dinilayed nila ng dinilayed hanggang sa makarating sa Supreme Court. Itong Supreme Court, dineclare na unconstitutional. Pero hindi raw nila kinakalimutan na hindi naman nila sinasabing walang kasalanan si Sara. Kasi nga nakatatlong impeachment, nakatatlong article. Yung pangatlo, yung kinuha, na transmit sa Senate ng February. Inupuan ng February, pinatulog ng Senate yung impeachment ni Sara. Doon nagsimula yun, kaguluhan. Hanggang ngayon, pati si Escudero, ayun na, binungkal na ang kung ano-anong yung mga kasalanan niya. Kasi sa kanya rin nagbulayan eh. Gusto niya ng ganung laban. Ayun. Kaya sa huli, ang epekto ng mass resignation na ipinapanawagan po nitong Alan Cayetano na to sa mga halal na opisyal ay depende sa mga kalagayan at mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang matugunan ang sitwasyon. Dapat, kung may mag-re-resign, dapat yung tao sa puso niya, walang sapilitan. Yun, dapat. Pero yung ganyan papanawagan mo, sapilitang pagre-resign ng lahat ng mga elected official, malabo po yan. Hindi po dapat yan. Gusto lang nilang banggain si presidente. Ito ang nakikita kong dahilan. Dahil nabungkal na lahat ng korupsyon. Binulatlat na. Nag-create na ng independent commission for infrastructure na mag-iimbestiga sa lahat ng anomal. Kasi malakas po ang power ng ICI. Mayroon po silang power upang umaresto, magpatawag ng senador, magpatawag ng congressman. Mayroon pong power yun. Kaya sa paglalantad ng ating Pangulo ng korupsyon sa kanyang administrasyon, ay hindi po nakakapagtakang balikan siya ng mga sangkot. Pero dapat suportahan po natin ang ating presidente sapagkat gumagawa po ito ng tama. Pero pag mali po ang ginagawa ng ating presidente, ako rin mismo, hindi po ako susuporta kasi ayaw ko ng mali. Gusto ko yung nasa tama lang. Ang tama, ang katotohanan, ang siyang mangibabaw. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat sa inyo.